Sama-sama tayong magiging saksi! Igan, patay matapos pagbabaril ng isang babae sa Lipa City sa Batangas. Suspect ang isang barangay kagawad. Ayon sa mga pulis, posibleng kaso ito ng mistaken identity. Saksi, si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kaswal na naglalakad ang babaeng yan sa bahagi ng barangay Pag-Ulingin West, Lipa City, Batangas nang walang kaabog-abog siyang pagbabarili ng harapan ng suspect na naka-jacket at helmet. Nakalakad pa palayo ang biktima ngunit sinundan siya ng gunman na suspect at muling pinagbabaril. Matapos matiyak na patay na ang biktima, naglakad palayo ang suspect at sumakay sa isang e-bike. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang bumaba sa isang motorsiklo ang gunman at saka nito tinarget ang biktima. Ang gunman, isa umanong barangay kagawad ng barangay Pag-Ulingin East ayon sa pulisya. Nakausap na rin naman po namin yung driver ng motorsiklo na sinakyan niya nung papunta doon sa lugar. Ganon din po yung sinakyan niya na e-bike after ng pamamaril. Ito ay yung barangay official. Pag-Ulingin West po nangyari yung pamamaril pero yun pong ating suspect is from Pag-Ulingin East. Ayon sa pulisya, posibleng biktima ng mistaken identity ang napaslang na babae. Consider nga po ma'am na itong victim is hindi naman po talaga taga ron. Actually parang naligaw lang po siya doon sa area ma'am. So wala naman po talagang reason para gawin ng suspect yung pamamaril doon sa biktima kasi hindi naman talaga personally kilala ng suspect yung victim. Na-recover sa crime scene ang isang baso ng kalibre 45 na baril. Inaalam pa ng pulisya ang motibo ng pamamaril. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha ang panig ng pamilya ng nasawi. May mensahe naman ang pulisya sa mga kamag-anak ng gunman. Patuloy ang decision na ginagawa namin dun sa pamilya na hanggang pari ay isuko na lang yung kanilang kamag-anak. Sa ngayon ay patuloy yung ating ginagawa follow-up operations kung saan natin pwedeng matagpuan itong ating suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Nararatiling kritikal ang 2 taong gulang na bata sa Samar na nilapan ng 4 na aso. Nangako naman ng may-ari ng mga aso na tutulong sila sa pagpagamot sa bata. Saksi, si Salima Refran. Puno na ng sugat ang buka. Napigtas pa ang kaliwang tenga at natanggalan ng laman sa pigi ang 2 taong gulang na babae sa Calbiga, Samar. Ang bata kritikal matapos lapain ng 4 na aso. Sabado ng hapon nang sundan raw ng batang inang papasok sa trabaho. Siguro yung bata naligaw na napunta na doon sa farmland ng owner ng dog. Around 4:30 PM na doon na nila na-discover sa area na may piggery doon, may open field, nandun na yung bata, marami ng sugat. Buti nga afford. Dalawa rin na kadto, magkakarga yun. Ginulian ako, ginulian, pero kung ikukuruta. Tapos bungkong ko na lahi, pero ko nabuhaton, nanduluyan na klawas. Aging kahadlok, namumuro. Nangako naman ng tulong ang may-ari ng mga aso at sasagutin ang gasto sa ospital. Tinuog lang iaada, tapos gindaokan ko ang ayaman. Mo na pag kay namimiling na sigurahan mama. Tapos siguro dumalagan kay kasi nakuha niya nahulog pa iya ngadto may habna. Higad man iya nahulog pa siguro iya ngadto ang kukuha ng ayam. Nagigsibo na yung ayam. Nagpatayan doon yan ang karaon dito yung lapaa. Pero paano nga ba dapat ang pangangalaga sa aso? Sa batas po natin, sa Anti-Rabies Act of 2007, dapat po i-make sure natin ang ating mga alagang hayop no, ay nasa loob ng kanilang mga bahay, nasa loob lamang ng kanilang mga bakuran, at kung sila ay lalabas, sila po ay dapat nakatali or nakalish. Mahalaga rin ang pagtiyak na bakunado sila kontra rabies. Nagpaalala rin ng mga animal welfare group kaugnay sa pagpapakapo ng mga aso. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Arestado naman ang isang Koreano na nanaksak ng aso sa Maynila. Ang sa mga pulis, ang naturang aso umano ang napagbalingan niya ng galit matapos siyang makagat ng ibang aso. Saksi, si Jonathan Anda.
Duguan at wala ng buhay ang asong si Erica nang maabutan ng amo nitong si Carla, di niya tunay na pangalan. Nasa Baguio si Carl nang sabihan ng kanyang mga tauhan na may nangyari sa kanyang aso sa kanilang restaurant sa Malate, Maynila. Ang nasa likod umano nito, isang Korean national. Sa 4 to 5 stabs. Saksak sa likod, sa kilikili, sa leeg. So sabi, nakainom daw 3 years mula pandemic. Kaya napamahal na rin sa amin yung aso na yun. Kahit stray dog lang yun. Sobrang mahal namin. Ayon sa pulisya, sinabi ng suspect na nakagat siya ng isang asong gala. Humingi raw ang Koreano ng tulong sa pinakamalapit na restaurant para malinis ang kanyang sugat. Pero nang makakita siya ng aso na tumatahol sa kanya, bigla na lang niya itong pinagsasaksak gamit ang kutsilyo mula sa naturang restaurant. At siguro na irita siya at nandun pa rin yung galit at nakagat siya ng aso. Pinagbilingan niya itong alagang aso naman, itong isa nating kababayan. Arestado ang suspect na naharap sa mga kasong paglabag sa Animal Welfare Act, malicious mischief at illegal possession of deadly weapon. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect maging ang Pinay na asawa nito. Nagsasorry siya sa akin. Sabi ko, okay lang pero kailangan mo face and consequence eh. Andun na tayo. Minsan kailangan maging lesson din para sa iba. Mahaba maging pasensya natin sa mga stray dogs na yun dahil tayo rin makakaintindi sa kanila. Kahit po ito ay isang aspin o asong Pinoy o isang breed ay pare-pareho po ang pamantayan ng batas natin. Kinakailangan po talaga na merong mag-witness, maglakas ng loob na mag-file ng complaint. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal ang inyong saksi. Patay ang isang rider na nag-counterflow at sumalpok sa isang sasakyan sa Skyway Stage 3. Ang rider na walang helmet, hininalang nakainom. Saksi si Ian Cruz. Binabagtas ng sasakyang yan ang northbound ng Skyway Stage 3, sakop ng Balintawak, Quezon City, nang biglang salpukin ito na nag-counterflow na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang rider. Ayon sa statement na inilabas ng Skyway, sakay na 150cc na motor, galing ng A. Bonifacio Avenue ang rider pero bigla itong umakyat sa off-ramp ng Skyway northbound na pababa ng NLEX. Sinubukan pa raw itong harangin ng kanilang tauhan pero mabilis umano ang takbo nito na umabot sa 80 kph. Hanggang 60 kph lang ang pinapayagang bilis ng sasakyan sa Skyway Stage 3. Lumabas din daw na nakainom ang rider. Nakita po natin na wala po siyang helmet na dala nagamit during the time. At may lisensya ba? Allegedly po ang ating rider wala pong lisensya. Isinugod pa sa ospital ang rider pero namatay rin makalipas ang 12 oras. Bagya naman nasaktan ang driver ng sasakyan. Nasa right of way man, bilang proseso ay ipinagharap pa rin ng HPG ng reklamo ang driver ng sasakyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero naghain na rin daw ng affidavit of desistance sa piskalya ang kaanak ng nasawing rider. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng driver ng sasakyang sinalubong ng motorsiklo pero tumanggi ito. Ayaw ring magbigay ng pahayag ng kaanak ng rider. Paalala ng mga otoridad, tanging 400cc pataas lang ang motorsiklong maaari sa expressway. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kinasuhan na 2 suspect sa panggugulpi at pananakal na ikinamatay na isang transgender sa Pasig City. Ang krimen nag-ugat umano sa asaran sa gitna ng inuman. Saksi, si Mark Salazar. Gusto ko pong hustisya. Ang sakit na ginawa niyo sa anak ko. Sabay sa pagluluksa sa pagpanaw na nag-iisang anak na si Shaina ang matinding galit na nararamdaman ni Nanay Melinda Bayabay. Ang 29 anyos na transgender kasi, biktima ng karahasan ng mismong mga kabarkada. March 1, magdamagang nag-inuman ang 5 magkakabarkada sa Barangay Pineda, Pasig City. Ayon sa salaysay ng 2 sa kanila na tumatayo ngayong testigo, nagbibiruan sila ng inasar umano ni Shaina ang isa sa 2 suspect. Ang inaasar ng biktima ay yung isang suspect na hindi LGBTQ. Yung 21 years old. Ngayon, inaawat siya ngayon itong LGBTQ, ayaw magpaawat. Kaya ang ginawa nitong LGBTQ, base sa testimonya ng mga witnesses, sinakal niya yung biktima natin.
hanggang sa halos hindi na siya makahinga. So instead na umawat itong isang suspect natin, binugbog pa niya yung biktima natin. Base pa sa salaysay ng saksi, matapos ang pananakit ay may dugong lumabas sa tainga, ilong at bibig ni Shaina. Pero nakauwi pa raw ang biktima sa kanilang bahay. Pag-uwi po niya rito po, pasan na siya. Nasabi niya sa akin, takpan niya yung mga nadulas lang daw po siya. Pero paglipas ng 3 araw, sumakit ng matindi ang ulo ni Shaina, dahilan para magpadala siya sa ospital. March 7, pumanaw na si Shaina. Hindi natin masabi sa ngayon kung sino nakapuro sa kanila. Pero base nga doon sa kanyang tinamong mga tama, pinagtulungan talaga siyang bugbugin. Sinampahan na ng kasong homicide ang 2 gumulpe sa biktima. Sa ngayon, malaking konsolasyon na raw kay Nanay Melinda na nakasuhan na ang mga suspect at hindi raw siya titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sumalang na sa plenaryo sa Kamara ang panukalang Chacha o Charter Change. Tiniyak ng mga nagsusulong nito na walang last-minute na pagbabago sa saligang batas at economic provisions lang ang aamyendahan para buksan sa mga banyaga mga industriya ng public utilities, edukasyon at advertising. Target maipasa ang resolution of both houses number 7 o RBH 7 bago mag-holy break ang Kongreso sa susunod na linggo. Ang counterpart naman ito sa Senado na resolution of both houses number 6 na tili sa committee level. 4 na senador na ang nagsabing tutol dyan. Bumiyahe na pa Central Europe si Pangulong Bongbong Marcos. Una siyang pupunta sa Germany para sa kanyang working visit, saka tutungo sa Czech Republic para sa kanyang state visit. Sa kanyang pre-departure speech, binigyan din ng Pangulo ang pagpapaigting sa labor cooperation sa Germany at Czech Republic, pati na ang pagbibigyan ng prioridad sa proteksyon ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Nais din gamitin ng Pangulo ang pagkakataon para talakayin ang seguridad. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.